Welcome to Asia Pacific Missions Foundation YouTube channel. Today, we will be walking in the footsteps of a community barber. Come and join me, and let's see what his day looks like. This is Ferdy Bacani. He is married to a policewoman with 5 kids. Being a barber, it started just a hobby, but it became one of his livelihoods. He used to work before and put up his own canteen also, but this is something that he loves doing. Now going to his shop, he rides his motorcycle and it's about 5 minutes away. Now we are here. So this is a shop. He is the one who opens it also because he is the only one. He is the only barber. So he starts by cleaning his tools, razors, and scissors, and ensuring they are sanitized for the next customer. So he cleans his tools and razors and scissors every after a customer. Dito yung mga mga kids pag nagpapagupit dito ako pinapaupo lalo na yung mga maliliit na kagandahan nito kasi working to, meron siyang sounds, so kapag ginugupitan ko ano siya, nalilibang siya, hindi niya lang tapos na working yan, Oh, yun. Oh, baka niya yan, tuwan-tuwa yung mga bata basta dito. ganun siya. So dito marami na ako nagupitan, siguro lagpas 50 na. Oo. Gustong gusto ng mga iba dito magpapagupit kasi mura lang yung singil ko dito, 100 pesos na. Wow. Kasi sa mall, Mahal to. minimum 400 hanggang Ayun. 1,000. So, this is si Tita? Ferdy, my name is Ferdy Bacani, married with 5 kids. So, today, he'll be cutting my hair. So, what kind of cut are we going to have, Tita? We will just do a low taper fade. Sa tingin ko yun yung magpipit sa'yo eh. Okay. As yun yung mga trending ngayon na mga haircut. Haircut. Oo. So, ilang years na po kayo nag-barber? Actually, ano lang ako, almost siguro mga 1 year and a half lang akong nagugupit.
Kayo po ba nag-start nung business na to dito? Oh, actually itong business na to nag-start sa ano lang, just a hobby. Hmm. And then nung bata ako ay nag-start kami sa yung street cutting. Oh. Nagugupitan kami sa kalye, Meron akong friend, kababata ko, marunong siya magupit, tapos siya lang palagi, tapos eventually, tinuruan niya kami. Kasi gusto niya magupitan yung buhok niya eh. So, tinuruan niya kaming maggupitan siya, ganyan, para ayun. Doon nag-start. Parang nagkaroon akong interest kasi may isang nanap ng papanood ko. Apo. Nagkaroon ako ng interest sa paggugupit. Tapos tumingin ako online, may nakita ako na nagsara na shop. Tapos tinanong ko magkano, and then pinuntahan ko. So, tinawaran ko kahit wala akong pera. Tinawaran ko. Tapos, nagulat ako. Kasi siguro mataas yung tawad ko. Nagulat ako, diniliver niya na wala akong binabayad. So, nagulat din ako kasi bigla na siyang dumating. Apo. So, pagdating niya, ang pera ko, actually, nag-close kami sa, sa 30,000. Yung mga gamit. So, yun. Doon nag-start. So, na-realize ko doon na dapat malakas ang loob mo pag magne-negosyo ka. Since dati kasi yung mga trabaho ko, nasa sales ako eh. So, palagi ako sa kalye, napagod na ako. Tapos yung mga anak ko nag-aaral na. Sabi ko parang naghanap ako ng alternative. Apo. Oo, naghanap ako ng alternative. Actually, itong paggugupit, tinry ko lang talaga din kasi dati nag-apply na ako sa isang shop, hindi ako tinanggap. Ganon nag-start yung parang tinry ko lang na maghanap ng ibang opportunity. Hanggang sa ito na, tuloy-tuloy na. Actually, hindi madali yung paggugupit. Kasi I remember nung bago-bago pa lang ako dito, kabado talaga ako kasi wala naman ako experience working sa barbering o sa barbershop. Wala talaga akong experience, kinakabahan ako. I remember nung bago ako, dalawa sa customer nag-walk out. Bakit dito? Parang feeling nila kinakabahan ako. Apo. Feeling nila, syempre, 'di ba? Parang nalalaglag yung mga guide na dala ko, ganyan. Apo. So ganun. So dalawa sa customer. So napaisip ako, akala ko, ang isip ko, sabi ko, yung trabaho na to parang hindi para sa akin. Kasi 2 days akong hindi nagbukas kasi parang na-discourage ako. Hanggang sa nagbukas ako ulit, tapos eventually little by little meron ng mga good feedback, Okay siya, paano malalaman yung good feedback o good nagkakaroon ka ng magandang trabaho or accomplishment? May mga nagtitip na, nagbibigay na ng tip. So, yun, tuloy-tuloy na. So, ngayon nag-aaral pa rin ako. Apo. Tuloy pa rin kasi maraming trends ngayon, dapat hindi ka na Oo nga po. hindi ka na iiwan. Paiba-iba nga po yung mga Paiba-iba. gupit na uso ngayon. Yes. Ayan na. Basta aralin mo. Pag may pinasok, aralin mo. Pero sabi ko nga, isa nga sa pumasok sa isip ko time will come. Mag-ano na lang ako, magbablog na lang ako. Di ba? Yung vlog ko iba, ang content ko, punta ako sa iba-ibang lugar para magbigay ng free haircut. Yun. Maganda. Yun, free haircut. Kasi may nakita ko sa Amerika, ganyan Mga strangers lang. Ano yung pangalan pala dito nung nagla-live na mention mo, nagla-live ka sa Facebook? Oo, nagla-live ako sa Facebook. Follow nyo. Purge Box, tsaka Kabayan Barbershop. Kabayan Barbershop. Oo, yan. Nag-ano pala ako Robing nag-home service ako Ayan, nag-home service din ako. So, yung mga gustong magpa-home service dyan. Ayun, sakto. Ayan. Basta madami, mura. Okay. Siyempre, pagka isa-dalawa lang yan, medyo, siyempre, Siyempre. magpa-travel pa ako. Tapos, after ng gupit mo, pogi-pogi ka pa, di ba?
malinis. Hindi, tsaka malinis siya. Yan, ganyan lang ang looks. So, ayan ang fulfillment. Pagka, kita mo, parang magandang ang gupit ko. Parang maayos. Ayan, ang likod. Yan. Ito, left. Pag gumanong ka left. Yan, left yan. Ito, kanan. So, ito. Yan. My haircut after with Tito. And, ayan. Diba? As you can see, we just finished having my haircut and To cap the day, he covers the barber seats to avoid dust for the next day. Nice and clean. So we're closing the shop now. On our way home, so this is a day in the life of a community barber. Watch out and see you in our next video.